Maawa raw sa mga anak at huwag idamay sa galit sa mag-asawang Diskaya. Yan ang pakiusap ng kampo ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya. May mali nga ba sa nararamdamang galit ng taong bayan sa pamilya Diskaya? May karapatan ba ang pamilya Diskaya na pigilan ang himutok ng taong bayan? Sino ba talaga ang dapat nakaawaan? Narito ang buong detalye. Galit na galit ang taong bayan sa lahat ng issue patungkol sa korupsyon ng flood control projects. At ang pinakamainit ngayon sa mata ng publiko ay ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya. Sa dami ng mga proyektong nakuha nila sa DPWH, ay tinagurian silang King and Queen of Flood Control Projects. Magmula ng isa publiko nila ang kanilang marangyang pamumuhay at lumabas sa Senate hearing ang katotohanan kung paano sila nagkamal ng bilyon-bilyon, hindi napigilan ng publiko ang kanilang galit, lalo pat maraming buhay ang nawala at kabuhayan ang nasira dahil sa epekto ng kanilang mga substandard na proyekto para lamang makapagkamal ng bilyon. Sa social media binubuhos ng publiko ang lahat ng kanilang sentimiento patungkol sa pamilya Diskaya at sa kanilang galit maging ang mga anak ng mag-asawa ay nadadamay na rin. Dahil dito, nakiusap ang mag-asawang Diskaya sa pamamagitan ng kanilang legal counsel na si Attorney Cornelio Samaniego III na ipaabot sa publiko ang kanilang hinaing na wag na raw sana idamay ang kanilang mga anak. Sa kanilang mag-asawa na lang raw ituon ang galit at sentimiento ng mga tao dahil kakayanin naman daw nila ito. Matatandaan na inamin noon ni Sara na lahat ng kanyang 4 na anak ay may mga ADHD o mentally challenged. Ngunit ang tanong, may karapatan ba ang mag-asawa na pigilan ang galit ng mga ordinaryong Pilipino? Gayong hindi naman din nila inisip ang mga buhay na mawawala at maaapektuhan ang kanilang mga substandard projects. Naisip din kaya nilang kaawaan ang mga mahihirap na pamilya na siyang nagdurusa kapalit ng marangyang buhay na tinatamasa nila. Marahil mani nga ang pagdamay sa mga anak lalo pa't wala naman silang kinalaman sa mga nagawa ng kanilang mga magulang. Lalo't higit rin kung ang mga batang ito ay may mga mental health condition. Ngunit naway isipin din ng mag-asawang Diskaya ang bigat ng naidulot ng kanilang mga naging pagkakamali sa napakaraming pamilyang Pilipino. Matatandaan na nagawa pa nilang ibalandra sa publiko ang mga bunga ng kanilang kinita sa kanilang mga substandard projects. Mga sasakyan na aabot sa higit 400 million pesos. Ang isa pa nga rito na ipinangalandakan pa niya ay binili lamang niya dahil natuwa siya sa payong. At ito ay nagkakahalaga ng 42 million pesos. Nasa karaniwang tao, marahil kahit hanggang kamatayan nila ay hindi nila matatamasa ang ganitong halaga. Inamin pa niya sa kanyang interview na binibili niya ang mga mamahaling sasakyan, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil may mga nakakatuwang features lamang ang mga ito. Noong September 4, Huwebes, nagkagulo sa Pasig City matapos magsagawa ng protesta ang ilang biktima ng baha at militanteng grupo laban sa umano'y maanumalyang flood control projects. Sa harap mismo ng opisina ng St. Gerard Construction na pag-aari ng pamilya Diskaya, nagsugod ang mga rallyista na may dalang placard, banner at megaphone. Hindi lang sila sumigaw ng kanilang panawagan. Nambato pa sila ng putik, nagbandal at sinabayan ng malakas na pag-alog sa gate ng nasabing property. Sa harap ng lahat, pininturahan din nila na salitang magnanakaw ang gate. Sabay sigaw ng panawagang panagutin ang mga kontraktor. Ayon naman sa abogado ng mga Diskaya, maghahain daw sila ng kasong kriminal laban sa organizer ng protesta. Samantala, nagbigay naman ng reaksyon si Pasig City Mayor Vico Soto matapos ang gulong naganap sa harap ng St. Gerard Construction Building. Ayon kay Soto, nauunawaan niya ang galit at pagkadismaya ng mga tao. Pero nanawagan siyang iwasan ang anumang mararahas na aksyon. Sinabi niyang,
Hindi dapat mawala ng pag-asa ang publiko dahil nasa tamang direksyon na ang momentum. Nanawagan din ito na ipagpatuloy ang laban para sa accountability, mas matatag na institusyon at rule of law. Ngunit malinaw niyang binigyang diin na walang shortcut dito. Tiniyak din ng mayor na patuloy ang aksyon ng local government. Kabilang dito ang pagtulong sa investigasyon, pagbuo ng kaso at posibleng pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot. Sinabi rin niya na nakikipag-ugnayan na sila sa hindi bababa sa 5 ahensya ng national government na umano'y nagpapakita na rin ng mas mabilis na pagkilos. Bukod pa rito, tuloy-tuloy rin daw ang mga kasong kriminal at administratibong isasampa ng LGU laban sa mga issue gaya ng illegal building structures at hindi pagbabayad ng tamang buwis ng ilang negosyo. Narito ang buong statement ni Mayor Vico Soto. Regarding the protest this morning at St. Gerard Construction Building, I understand that we are angry and frustrated, but let's not resort to violence or acts that could potentially lead to violence or injuries. Hindi naman yung mga korap ang masasaktan pag bumigay ang gate. Hindi rin sila ang matatamaan ng bato. Nag-aalala ako para sa mga security guards, trabahador at reliyista mismo. Don't feel hopeless. The momentum is on the right side now. Let us continue to fight for accountability, stronger institutions, and the rule of law. There are no shortcuts. Rest assured, we in the LGU will continue to do our part with investigation, case build-up, and even prosecution, not just for the Diskaya companies. Anything we can do to help. We have had initial exchanges of info and coordination with at least 5 national government agencies. Nararamdaman din namin na bumibilis ang kilos nila ngayon. Tuloy din ang mga criminal case at administrative action natin sa LGU concerns gaya ng illegal bidding structures at business tax delinquency. Sa ngayon marami nagko-question kung narito pa ba sa Pilipinas ang pamilya Diskaya upang panagutan ang mga kasalanan nito. May mga lumabas kasi na balita na lumipad na patungong Vietnam ang mga Diskaya. Ngunit sa isang pahayag na binigay ng kanilang abogado ay hindi raw umalis ng bansa ang mga Diskaya at haharap daw sila sa susunod na hearing na gaganapin sa Lunes, September 8. Kinumpirma naman ito ng immigration spokesperson na si Dana Sandoval na wala pa silang impormasyon na nakaalis ng ibang bansa ang mag-asawa dahil nasa ilalim sila ng Immigration Lookout Bulletin Order. Sa huli, malinaw ang tanong ng taong bayan. Kung nagawa ng mag-asawang Diskaya na isantabi ang buhay at kabuhayan ng libu-libong Pilipino kapalit na kanilang marangyang pamumuhay, may karapatan pa ba silang humingi ngayon ng awa at pangunawa? Hindi maikakaila na libu-libong pamilya ang patuloy na nagdurusa, umaasa sa hustisya at naghahanap ng kasagutan. Sa mata ng bayan, maaaring may inosenteng nadadamay, pero huwag kalimutan ang tunay na biktima ay ang mga Pilipinong nalunod sa baha, naulila ng mga trahedya at ninakawan ng kinabukasan. At hanggang hindi pa nabibigyan ng hustisya ang sambayan ng matagal nang naghihintay, mananatiling tanong, sino ba talaga ang dapat kaawaan? Ikaw, anong opinion mo sa issue ito? Leave your comment below. Para sa iba pang news updates at features, manatiling nakatutok dito sa PH Daily News ng Showbiz Ganap Global. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates.